Mga senior, kumusta po kayo? Ilang gabi na ba kayo nahihirapang makatulog? Yung tipong humiga na kayo na maaga, pero gising pa rin hanggang hating gabi. O kaya naman ay nakakatulog kayo sandali tapos biglang gigising sa madaling araw at pagkatapos ay hindi na muling makatulog. Pagdating ng umaga, mabigat ang katawan, masakit ang ulo, at para bang hindi kayo nakapagpahinga kahit ilang oras kayo nakahiga. Alam namin, hindi kayo nag-iisa. Marami sa ating mga senior ang dumaranas ng ganitong problema araw-araw. Si Mang Kans, 71 taong gulang, ay madalas magkwento na kahit anong pilit niyang pumikit, parang laging may gumigising sa kanya. Kapag may mahalagang lakad kinabukasan, lalo siyang kinakabahan at mas lalong hindi makatulog. Ganito rin ang sitwasyon ng marami sa atin, imbes na magpahinga, iniisip pa ang mga problema at takot. Pero mga senior, narito ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang umasa lang sa mamahaling gamot o sleeping pills na baka may side effects pa. May isang simpleng sangkap sa kusina na kilalang-kilala ninyo. Ang bawang. O tama ang narinig ninyo. Ang bawang ay hindi lang para pampasarap ng pagkain, kundi may kakayahan din itong makatulong na magbigay ng mas maayos at mahimbing na tulog. Sa videong ito, ibabahagi namin ang 6 na paraan kung paano magagamit ang bawang upang mapahimbing ang inyong pagtulog. Kasama pa ang isang espesyal na bonus tip na siguradong magugustuhan ninyo. Kaya manatili hanggang dulo dahil ang bawat paraan ay may kakaibang benepisyo para sa inyong kalusugan at kaginhawaan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto naming malaman kung nandito pa kayo. Ay comment ang numerong 1 sa ibaba para makita namin kung kasama pa namin kayo sa simula pa lang ng video na ito. Huwag mahiyang mag-share dahil bawat komento ninyo ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy gumawa ng content na makakatulong sa inyong kalusugan at pang-araw-araw na buhay. Mga senior, handa na ba kayong alamin ang sikreto ng bawang para sa mas mahimbing na pagtulog? Tara, simulan na natin. Unang paraan, mga senior, simulan natin sa pinakaunang paraan kung paano makakatulong ang bawang sa inyong pagtulog. Ito ang paggamit ng isang simpleng butil ng bawang sa ilalim ng inyong unan bago matulog. Maaring pamilyar na ito sa ilan, dahil ito ay isang lumang tradisyon na ginagawa ng ating mga ninuno noon pa man. Ngunit alam ba ninyo na marami pa ring mga tao hanggang ngayon ang umaasa sa pamamaraang ito para sa mas maayos na pagtulog? Para mas maging malinaw, hayaan ninyong ikwento ko ang karanasan ni Aling Corazon, isang 68 taong gulang na lola mula sa Batangas. Madalas siyang mahirapang makatulog, lalo na kapag mainit ang panahon. Kapag gabi, paulit-ulit siyang nagigising at napipilitan siyang bumangon para uminom ng tubig o magpalipat-lipat ng posisyon sa higaan. Isang araw may nagrekomenda sa kanya na subukan ang simpleng pamamaraang ito. Ilagay ang isang pirasong bawang sa ilalim ng kanyang unan. Sa una, natawa lang siya. Paano nga naman makatulong ang amoy ng bawang para makatulog? Pero dahil wala siyang mawawala, sinubukan niya. Tinanggalan niya ng balat ang isang sariwang butil ng bawang at maingat na ipinasok ito sa gilid ng kanyang unan. Kinagabihan, napansin niya na mas madali siyang nakatulog. Hindi man agad-agad, pero pakiramdam niya ay mas kalmado ang kanyang isipan at mas maaliwalas ang kanyang paghinga. Ano nga ba ang paliwanag dito? Kapag ang bawang ay nainitan ng katawan, unti-unti nitong inilalabas ang tinatawag na allicin, isang natural na compound na may banayad na epekto sa nervous system. Nakakatulong ito para mag-relax ang katawan at maging mas mahinahon ang paghinga. Para sa ilan, lalo na yung mga may banayad na sleep apnea o madalas na humihilik, malaking ginhawa ang dulot ng ganitong simpleng hakbang. Mga senior, tandaan lamang na isang butil ng bawang lang ang kailangan. Huwag gumamit ng bulok o may amag na bawang dahil maaari itong makasama kaysa makatulong. Siguraduhin ding malinis ang unan at pillowcase para maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na epekto.
Hindi ninyo ito kailangang kainin o ipahid, sapat na ang banayad na amoy ug makapagbigay ng tulong sa inyong pagtulog. Subukan ninyo ito ngayong gabi. Napakasimple, mura at ligtas. Pakatulad ni Aling Corazon, maramdaman ninyo rin na mas magaan ang pakiramdam sa umaga at hindi na kayo ganoon kapuyat kapag gumising. Hindi man ito magic, pero minsan ang maliliit na hakbang ang nagdadala ng malaking pagbabago sa ating kalusugan at kaginhawaan. Ikalawang paraan. Mga senior, ang ikalawang paraan ay maaring medyo kakaiba para sa ilan, pero ito ay ginagamit na rin sa loob ng maraming taon sa iba't ibang tradisyon ng natural na medisina. Ito ay ang paglalagay ng bawang sa talampakan ng inyong mga paa bago matulog. Bakit nga ba sa talampakan? Ayon sa tradisyong Shino at reflexology, maraming mahalagang pressure points ang matatagpuan dito. Isa na rito ang tinatawag na Yongquan Point na nasa gitna ng paa. Ang pagpapasigla sa bahaging ito ay sinasabing nakakatulong upang balansehin ang sirkulasyon, pakalmahin ang nervous system, at magbigay daan sa mas malalim at natural na pagtulog. Ang proseso ay simple lamang. Hugasan muna ang inyong mga paa gamit ang maligamnam na tubig upang maging malinis at mas handa ang balat. Pagkatapos, durugin ang 3 hanggang 5 butil ng sariwang bawang. Ilagay ito sa gitna ng talampakan at takpan ng malinis na tela o gasa. Panatilihin ito ng 10 hanggang 20 minuto lamang, hindi higit pa. Mga senior, napakahalaga ng tamang oras at tamang tagal. Kapag sobra, maaari itong magdulot ng pangangati o pamumula ng balat, lalo na kung kayo ay may sensitibong balat. Kaya huwag gamitin araw-araw. Sapat na ang 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Simulan sa mas maikling oras upang makita kung paano tutugon ang inyong katawan. Marami ang nagsabi na matapos lamang ang 2 o 3 beses na paggamit, mas naging payapa ang kanilang pagtulog. Hindi na sila madaling nagigising sa oras ng gabi. At mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Bagamat limitado pa ang siyentipikong ebidensya, maraming testimonya ang nagpapatunay na ang simpleng pamamaraan ito ay maaring makatulong sa mga nakatatanda. Ngunit paalala muli, huwag pilitin kung nakakaramdam ng hindi komportableng hapdi o iritasyon. Agad na alisin ang bawang at hugasan ang paa ng malinis na tubig. Tandaan, bawat katawan ay iba-iba, kaya makinig sa sinasabi ng inyong katawan at huwag abusuhin ang pamamaraan. Mga senior, kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang impormasyong ito at gusto ninyong matuto pa ng iba't ibang natural na paraan para manatiling malakas at malusog, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-on ang bell notification. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mamimiss ang mga susunod naming video na ginawa para sa inyong kalusugan at kapakanan. Ito ay isa lamang sa mga pamamaraan kung paano natin magagamit ang bawang upang mapabuti ang ating pagtulog. At gaya ng nakikita ninyo, hindi kailangan ng mahal na gamot o komplikadong proseso. Isang simpleng hakbang lamang ang kailangan para mas maging payapa ang inyong gabi. Ikatlong paraan. Mga senior, ang ikatlong paraan ay isang inumin na siguradong magbibigay sa inyo ng ginhawa bago matulog. Ito ay ang kombinasyon ng bawang, gatas, at honey. Maraming tradisyon ng natural na medisina ang gumagamit nito hindi lang para sa tulog, kundi para rin sa pangkalahatang kalusugan. Kilala ang bawang sa kakayahan nitong pakalmahin ang nerbiyos at labanan ang pamamaga. Ang honey naman ay nakakapagpatag ng blood sugar levels at nakakapagpakalma ng isip. Samantalang ang mainit na gatas ay nagsisilbing natural na signal sa katawan na panahon na para magpahinga. Kapag pinagsama-sama, nagiging makapangyarihan inumin ito na kayang maghatid ng mas mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Hayaan ninyong ikwento ko ang karanasan ni Mang Hilario, isang 70 taong gulang mula sa Pampanga. Araw-araw siyang nagbabantay sa kanilang maliit na tindahan, at madalas ay pagod na pagod siya sa gabi. Ngunit kahit gaano siya kapagod, hirap pa rin siya makatulog.
Isang gabi, sinubukan niya ang payo ng kanyang kapitbahay na uminom ng mainit na gatas na may bawang at honey bago matulog. Nagpakulo siya ng 5 butil ng bawang sa isang tasa ng gatas sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos ay hinayaan niya itong lumamig ng kaunti at nilagyan ng isang kutsarang honey. Ininom niya ito ng dahan-dahan. Kinabukasan, ikinuwento niya na sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakatulog siya ng walang pagigising sa kalagitnaan ng gabi. Mas magaan ang kanyang pakiramdam at mas masigla siya nang magising. Mga senior, simple lamang ang paghahanda nito. Balatan at durugin ang 5 butil ng bawang. Ilaga sa isang tasa ng gatas at haluan ng isang kutsarang honey. Inumin ito mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Kung hindi kayo sanay sa lasa, maaari munang bawasan ang bawang at dahan-dahang dagdagan habang nasasanay ang inyong panlasa. Mahalagang paalala, kung kayo ay may lactose intolerance o problema sa tiyan, maaari ninyong palitan ang gatas ng almond o oat milk. Huwag ding sobrahan ang dami ng honey para maiwasan ang sobrang tamis. Marami ng seniors ang nakapagpatunay na sa loob lamang ng 3 hanggang 5 gabi ng pag-inom nito. Mas mabilis silang nakakatulog at mas sariwa ang pakiramdam paggising. Ika-4 na paraan. Mga senior, narito tayo sa ika-4 na paraan ng paggamit ng bawang upang mas maging maayos at mahimbing ang inyong pagtulog. Ang paraan na ito ay kakaiba kumpara sa mga nauna dahil hindi ito hilaw o sariwang bawang, kundi isang espesyal na uri na tinatawag na black garlic. Para sa marami, bago pa lamang nila ito narinig, pero sa ibang bansa, gaya ng Japan at Korea, matagal na itong ginagamit hindi lang bilang pagkain, kundi bilang natural na panggamot din. Ano nga ba ang black garlic? Ito ay puting bawang na sumailalim sa mahabang proseso ng pagbuburo sa ilalim ng mainit at kontroladong halumigmig. Sa loob ng 80 hanggang 90 araw, ang bawang ay dahan-dahang nagbabago ng kulay at lasa. Mula sa matapang at masangsan na amoy ng hilaw na bawang, nagiging malambot, kulay itim at may banayad na tamis at asim. Dahil sa pagbabagong ito, mas mataas ang antas ng antioxidants ng black garlic kumpara sa karaniwang bawang. Ano naman ang kinalaman nito sa pagtulog? Ang black garlic ay napatunayang nakakatulong sa pagpapataas ng serotonin sa ating katawan. Ang serotonin ay isang mahalagang kemikal na ginagamit ng utak upang makagawa ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa ating natural na siklo ng pagtulog. Kapag balanse ang serotonin at melatonin, mas madali tayong nakakatulog at nananatili tayong mahimbing sa buong magdamag. Mga senior, simple lamang ang paggamit ng black garlic. Kailangan lang kumain ng 2 hanggang 4 na piraso bawat araw. Maaari itong hatiin, 2 sa umaga at 2 bago maghapunan. Nguyain ng mabuti at inumin ng 1 basong maligamgam na tubig upang mas mabilis na masipsip ng katawan. Ang iba ay mas gustong kainin ito na parang dried fruit dahil sa kakaibang lasa na masarap nguyain. Kung nais ninyong subukan, siguraduhin lamang na walang problema sa atay o hindi umiiwas sa kahit anong uri ng pagkain na may kaunting fermentation. Para sa mga nakatatanda, ang pinakaligtas na paraan ay ang kumain nito ng paunti-unti kada araw. Tandaan, hindi kailangang marami agad. Simulan sa 1 o 2 piraso at dagdagan habang nasasanay. Bukod sa tulong sa pagtulog, marami pang ibang benepisyo ang black garlic. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system, nakakapagpababa ng cholesterol at sumusuporta sa mas maayos na blood circulation. Kaya hindi lang pagtulog ang inyong makikinabang, kundi pati ang pangkalahatang kalusugan ninyo. Ngunit paalala mga senior, kahit ito ay natural at ligtas, hindi ito kapalit ng gamot na nireseta ng inyong doktor. Kung kayo ay umiinom ng maintenance na gamot para sa high blood o diabetes, siguraduhin ikonsulta muna bago gawing regular na bahagi ng inyong pagkain. Ang black garlic ay maaring makatulong, pero ang tamang pag-aalaga pa rin at payo ng profesional
ang pinakamahalaga. Maraming seniors na ang nagpatunay na matapos lamang ang ilang linggong pagkain ng black garlic, mas naging maaliwalas ang kanilang umaga. Nakakagising sila ng mas magaan ang katawan at mas malinaw ang isip. Para bang mas nakakapagpahinga ang kanilang katawan sa gabi. Mga senior, kung naghahanap kayo ng ligtas, natural at masarap na paraan para makatulog ng mahimbing, subukan ninyo ang black garlic. Hindi lamang ito isang remedyo, kundi isa ring regalo para sa inyong kalusugan. Ikalimang paraan, mga senior. Dumako na tayo sa ikalimang paraan kung paano makakatulong ang bawang upang mapahimbing ang inyong pagtulog. Sa pagkakataong ito, gagamitin naman natin ang bawang bilang langis para sa banayad na masahe. Marahil iniisip ninyo, paano nakakatulong ang simpleng masahe gamit ang bawang? Pero sa katunayan, marami itong benepisyo na maaring magbigay ginhawa at maghanda sa katawan para sa isang mahimbing na gabi. Ang bawang oil massage ay ginagawa sa pamamagitan ng olive oil o coconut oil na pinagbabara ng bawang. Ang kombinasyon ng natural na langis at bawang ay may kakayahang magbigay ng init at ginhawa sa katawan. Kapag minasahe sa paa, kamay o batok, ito ay nakakatulong para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, ma-relax ang kalamnan at mabawasan ang tensyon. Dahil dito, mas madaling nagiging kalmado ang katawan at mas mabilis na dumadaloy ang antok. Para sa halimbawa, kilalanin natin si Aling Felisa, isang senior mula sa Iloilo. Araw-araw ay abala siya sa pag-aalaga ng kanyang mga apo. Sa gabi kahit pagod, hindi pa rin siya makatulog agad dahil sa pananakit ng likod at mga binti. Sinubukan niyang gumawa ng bawang oil massage. Tinurog niya ang 3 butil ng bawang at ibinabad sa kalahating tasa ng olive oil sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Kapag gabi, ipinapahid niya ito sa kanyang mga binti at binabanayad na minamasahe. Sa loob lamang ng ilang gabi, napansin niya na mas mabilis siyang nakakatulog at mas magaan ang pakiramdam pagising. Mga senior, simple lamang ang paggawa nito. Durugin ang 3 hanggang 5 butil ng bawang at ibabad sa kalahating tasa ng olive oil o coconut oil. Ilagay ito sa isang malinis na bote at hayaan ng 2 o 3 araw. Kapag handa na, maaari nang gamitin bilang pangmasahe sa paa, binti, kamay o batok bago matulog. Hindi kinakailangan ng matagal na masahe. Sapat na ang 5 hanggang 10 minuto para maramdaman ang ginhawa. Ngunit narito ang mahalagang paalala. Huwag gumamit ng purong bawang oil ng direkta sa balat dahil maaari itong magdulot ng iritasyon. Dapat laging nakahalo sa carrier oil tulad ng olive o coconut oil. Subukan muna sa maliit na bahagi ng balat upang makita kung may reaksyon. Kung may allergy o sobrang sensitibo ang balat, huwag ituloy. Ang bawang oil massage ay hindi lamang nakakatulong para mas makatulog ng mahimbing, kundi nakakapagbigay din ito ng pakiramdam ng pag-aalaga sa sarili. Isa itong maliit ngunit makabuluhang ritual bago matulog na nagbabalik ng katahimikan at kalmado. Mga senior, kung madalas kayong nahihirapang matulog dahil sa pananakit ng kalamnan o dahil hindi matahimik ang katawan, subukan ninyo ang bawang oil massage. Hindi ito komplikado, mura lamang, at maaring gawin sa bahay nang walang espesyal na kagamitan. Sa tulong ng simpleng paraan na ito, maaari kayong makatulog ng mas magaan at mas handa sa panibagong araw. Ika-6 na paraan. Mga senior, narito tayo sa ika-6 na paraan ng paggamit ng bawang para makatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Sa pagkakataong ito, hindi natin ito kakainin o ipapahid sa balat. Sa halip, gagamitin natin ang bawang sa pamamagitan ng steam inhalation o paglanghap ng mainit na usok na may halong bawang. Para sa maraming matatanda, isa ito sa pinakamabisang paraan para gumaan ang paghinga sa gabi at maging mas madali ang pagtulog. Alam naman natin na ang problema sa pagtulog ay hindi lang dahil sa kaba o stress. Minsan, simpleng sipon, paradong ilong o hirap sa paghinga ang dahilan kung bakit hindi makatulog ang isang tao. Kapag hindi maayos ang paghinga,
mas madaling nagigising sa kalagitnaan ng gabi. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng bawang. Ang bawang ay kilala bilang natural na antibacterial at anti-inflammatory. Kapag nilaga o nilubog sa mainit na tubig, ang mga natural na compound nito ay sumasama sa singaw. Kapag nilanghap ang singaw na ito, nakakatulong itong buksan ang daanan ng hangin, guminhawa ang pakiramdam ng ilong at dibdib at magbigay ng mas payapang sensasyon sa katawan. Ito ang magiging daan upang mas madaling makatulog nang hindi iniistorbo ng baradong paghinga. Paano ito gawin? Maghanda ng isang maliit na palayok na may 2 tasa ng tubig. Pakuluan ito at idagdag ang 3 o 4 na duruging bawang. Hayaan itong kumulo ng 2 hanggang 3 minuto, pagkatapos ay patayin ang apoy. Ilagay ang palayok sa lamesa, umupo ng komportable, at takpan ng tuwalya ang ulo para hindi lumabas ang singaw. Dahan-dahang huminga ng malalim sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Hindi kailangan masyadong malapit para maiwasan ang iritasyon sa mata at balat. Mga senior, napakahalaga ng tamang paggamit. Huwag ilapit ng sobra ang mukha sa palayok dahil mainit ang singaw at maaring makapaso. Huwag din susobrahan ang dami ng bawang dahil maaring magdulot ng hapdi sa mata. Kung nakakaramdam ng hindi komportabling sensasyon, agad na ihinto. Para sa karamihan, sapat na ang 2 beses sa isang linggo ng ganitong gawain. Para mas maintindihan ninyo, pakinggan natin ang karanasan ni Mang Teodoro mula sa Laguna. Madalas siyang hindi makatulog dahil sa baradong ilong at malakas na paghilik. Nang subukan niya ang bawang steam inhalation bago matulog, napansin niya na mas magaan ang kanyang paghinga. Sa halip na paulit-ulit na nagigising, mas nakatulog siya ng tuloy-tuloy. Kinabukasan, mas maliwanag ang pakiramdam ng kanyang ulo at mas sariwa ang kanyang katawan. Mga senior, ang bawang steam inhalation ay hindi lamang para sa pagtulog. Nakakatulong din ito para palakasin ang resistensya at makapagbigay ng dagdag na proteksyon laban sa simpleng ubo o sipon. Gayunpaman, tandaan na ito ay hindi kapalit ng gamot. Kung kayo ay may malubhang kondisyon gaya ng hika o chronic obstructive pulmonary disease, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago gawin ito. Sa kabuuan, ang simpleng paglanghap ng singaw na may bawang ay isang ligtas, mura at natural na paraan upang mapagaan ang paghinga at matulong sa mas maayos na pagtulog. Isa itong ritual na madaling gawin sa bahay at maaring magdala ng malaking pagbabago sa inyong gabi. Ikapitong paraan, bonus mga senior. Narito tayo sa espesyal na bonus na paraan ng paggamit ng bawang upang mapabuti ang ating pagtulog at kalusugan. Kung sa mga naunang paraan ay ginamit natin ang bawang bilang amoy, pangmasahe, inumin, at kahit sa pamamagitan ng steam, ngayon ay pagsasamahin natin ito sa isa pang pagkain na karaniwang nasa ating hapag, ang mansanas. O tama ang narinig ninyo, bawang at mansanas. Maaring bago ito sa inyong pandinig, pero maraming benepisyo ang hatid ng kombinasyong ito, hindi lamang para sa pagtulog, kundi para rin sa kalusugan sa pangkalahatan. Bakit mansanas? Ang mansanas ay mayaman sa antioxidants at dietary fiber. Kapag kinain sa gabi, nakakatulong itong pakalmahin ang tiyan at panatilihing stable ang blood sugar levels. Samantala, ang bawang naman ay tumutulong sa pagpapaluwag ng blood vessels at pagbawas ng tensyon. Kapag pinagsama, nagiging mas epektibo ang kanilang epekto sa katawan. Isang tandem na natural na tumutulong sa mas maayos na tulog. Paano ito gawin? Napakasimple. Maaring maghanda ng isang maliit na hiwa ng hilaw na bawang, tinurog at inihalo sa kalahating baso ng fresh apple juice. Inumin ito mga 30 minuto bago matulog. Kung hindi kaya ang direktang lasa, pwedeng durugyan ng isang butil ng bawang at ihalo sa maliit na piraso ng mansanas, hunyain ng sabay at inumin ng maligamgam na tubig. Isang halimbawa nito ay si Aling Marina mula sa Quezon. Madalas siyang makaramdam ng hindi mapakali sa gabi dahil sa kabag at bigat ng tiyan.
Nang subukan niya ang payo na pagsamahin ng bawang at mansanas, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas naging payapa ang kanyang tiyan at mas mabilis siyang nakatulog nang hindi na istorbo ng kabag. Kinabukasan, mas magaan ang katawan at mas masigla siya. Mga senior, hindi lamang pagtulog ang natutulungan ng kombinasyong ito. Ang bawang at mansanas ay parehong may kakayahang palakasin ang immune system. Ang mansanas ay kilala sa kasabihang, "An apple a day keeps the doctor away." Kapag isinabay sa bawang, nagiging mas makapangyarihan ang kanilang protective effect laban sa simpleng sakit gaya ng sipon at ubo. Gayunpaman paalala, kung kayo ay may problema sa tiyan tulad ng ulcer o acid reflux, huwag susobrahan ang bawang dahil maaring maging mahapdi. Magsimula sa maliit na dami at obserbahan muna ang reaksyon ng katawan. Huwag din itong gamitin bilang kapalit na inyong mga gamot, lalo na kung umiinom ng maintenance para sa high blood o diabetes. Sa kabuuan, ang bonus na paraan na ito, ang bawang at mansanas, ay isang simpleng kombinasyon na maaaring makatulong hindi lamang sa inyong pagtulog, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan. Isang prutas at isang simpleng sangkap mula sa kusina ang pwedeng magdala ng malaking ginhawa sa inyong gabi. Mga senior, subukan ninyo ito at marahil ay maranasan ninyo ang parehong ginhawang natamo ng iba. Hindi ito komplikado, mura at natural. Kung inyong tatanungin, minsan ang mga pinakamabisang solusyon ay matatagpuan lang sa kusina. Mga senior, natapos natin ang isang mahalagang paglakbay ngayong gabi. Mula sa simpleng bawang sa ilalim ng unan, bawang sa talampakan, mainit na inumin na may gatas at honey, hanggang sa black garlic, bawang oil massage, bawang steam inhalation, at ang espesyal na kombinasyon ng bawang at mansanas. Lahat ng ito ay mga natural na paraan na maaring makatulong upang mas maging payapa at mahimbing ang iyong pagtulog. Hindi natin kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong proseso. Minsan, ang solusyon ay matatagpuan lamang sa ating kusina. Isang butil ng bawang o isang simpleng ritual bago matulog ay maaring magdala ng malaking pagbabago sa kalidad ng ating pagtulog at kalusugan. Ngunit paalala mga senior, ang lahat ng ito ay mga karagdagang hakbang lamang. Hindi ito kapalit ng inyong mga gamot o payo ng inyong doktor. Kung kayo ay may allergy sa bawang, sensitibong balat, o iniinom na maintenance na gamot para sa high blood, diabetes o anumang malubhang kondisyon, huwag kalimutang kumonsulta muna sa inyong doktor bago subukan ang alinman sa mga pamamaraang ito. Ang kaligtasan ninyo ang pinakamahalaga. Mahalaga rin na makinig sa sinasabi ng inyong katawan. Kung nakakaramdam ng hindi komportableng reaksyon, tulad ng pangangati sa balat o hapdi sa tiyan, huwag ipagpatuloy ang paggamit. Ang bawat katawan ay may sariling paraan ng pagtugon, kaya't pinakamabuting dahan-dahanin at alamin kung ano ang nababagay para sa inyo. Mga senior, sana'y natutunan ninyo na ang bawang, na dati nakikita lang bilang simpleng pampalasa sa ulam, ay maaari palang maging susi sa mas maayos na pagtulog. Sa pamamagitan ng mga paraang ito, hindi lamang kayo nakakapahinga na mas mahimbing, kundi mas napapalakas din ninyo ang inyong katawan laban sa iba't ibang karamdaman. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at sa tingin ninyo ay makakatulong sa iba pang mga senior, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at mag-subscribe sa aming channel. I-on na rin ang bell notification para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na videos na inihanda namin para sa inyong kalusugan at kapakanan. Mga senior, huwag kalimutang i-comment sa ibaba kung alin sa mga paraan ang balak ninyong subukan. Ang inyong mga komento ay nagbibigay inspirasyon at gabay sa aming paggawa ng mas makabuluhang content. Tandaan ninyo, hindi kailangang komplikado ang buhay para maging malusog. Minsan, ang pinakamabisang sagot ay matatagpuan sa isang maliit na sangkap na kilala na natin mula pagkabata. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa.
Ito ay isang regalong maaring magdala ng ginhawa at mahimbing na tulog para sa ating lahat. Salamat mga senior sa panood, at naway mas maging payapa ang inyong pagtulog mula ngayong gabi.